Praise you, Jesus. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa umaga pong ito. Purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang morning devotion pong ito ay nagmumula po dito sa The Faith Church Kabatang, Chaong, Quezon, sa pangunguna po ng Pastor Greg Motel, under District 6, sa pangunguna naman po ng Pastora Cheryl Manansala. Sa umaga pong ito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Alam po natin na ang Diyos ay naghahangad na makatagpo po tayo sa umagang ito. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Sige po, tayo po'y lumapit sa Kanyang presensya. Hallelujah. Glorify your holy name, Father God. Hallelujah. Purihin po kayo, aming Diyos, sa umaga pong ito. Minsan pa po kaming lumalapit, Panginoon. Nagpapakumbaba, O Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Tayo po'y umawit sa umagang ito. Patuloy po tayong manabik sa Panginoon. Awitin po natin, As the Deer. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone, you alone are my heart's desire, and I long to worship you. Minsan pa po sa umpisa, as the deer. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone, you alone are my heart's desire, so I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone, you alone are my heart's desire, and I long to worship you. Sa umpisa po. As the deer
deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, so I long to worship you. You alone, hallelujah. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Yes, Lord. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa umaga pong ito, patuloy po kami naghahangad ng pagkilos po ninyo sa aming mga buhay. Naghahangad po kami ng pakikipisan ng inyong banal na Espiritu, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Kayo po'y aming pinupuri, Lord. Minsan pa, salamat po sa aming buhay. Nasilayan po namin ang isa pang bukang liwayway, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa biyaya, sa pag-asa, Panginoon, na kami po'y patuloy na nakatatayo sa umagang ito. Nakagising, Panginoon, ng may lakas, O Diyos. Salamat po. Kayo po'y karapat-dapat sa aming pagpupuri. Patuloy po kaming nauuhaw sa inyo, Panginoon. Punuin niyo nga po kami, O Diyos. Hallelujah. Fill us with your power, O God. Salamat po, Panginoong Jesus. Dalangin nga po namin na sa umaga pong ito, patuloy po kayong magpakahayag sa pamamagitan ng inyong mga salita. Mataniyag ang katotohanan ng inyong mga salita, O Diyos. At sa lahat ng maaabot ng tinig na ito, O Diyos, Lord, magkaroon ng bisa, magkaroon ng saysay, Panginoon, ang kanilang pakikinig ng morning devotion na ito. Salamat po. Sa inyo po namin tinitiwala ang gawain ito, Panginoon. Sa inyo po kami umaasa, Lord. Patuloy na pagpalain niyo na po ngayon pa lamang ang inyong mga anak. Salamat po. Ito pong aming samo-samang panalangin na may pasasalamat sa inyong pangalan. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa umaga pong ito. Tayo po ay naniniwala at nananampalataya na ang Panginoon ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Ang ganda po ng ating inawit na ngayon pa lamang umaga na ito ay magkaroon na tayo ng pagkauhaw sa Panginoon. Isang magandang bagay na tayo po ay malayang nakalalapit ngayon sa Panginoon. Amen? Malaya tayong nagkakaroon ng ugnayan sa Kanya. Pero ilan nga po ba sa atin ang talagang araw-araw ay nauuhaw sa Panginoon? Naghahangad na maranasan ang Kanyang presensya. Hallelujah. Salamat po sa Diyos dahil ito isang pagkakataon muli, isang pribilehiyo na tayo po ay makalalapit sa Kanya at makapag-aaral ng Kanyang mga salita. Amen? So purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayong mag-aral ng Kanyang mga salita. Amen? Kung inyo pong hawak ang inyong mga Biblia, makibuklat po kayo sa akin sa aklat po ng mga awit. Kapitulo 42, talata 1 hanggang 2.
Uulitin ko po, Psalms chapter 42, verses 1 to 2. Kung inyo pong nakita na, sabayin niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Hallelujah! Babasahin ko po sa salin ng aking Biblia ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa Tagalog, Awit Kapitulo 42, talata 1 hanggang 2. Tulad ng isang usa, sa tubig ng ilog ay nasasabik, O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya nyo? Amen? Basahin ko din po sa salin ng Ingles, Psalms chapter 42 verses 1 to 2, As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When will I come and see the face of God? Amen. Purihin po ang Panginoon, ang salita ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Mapapansin po natin na sa mga talatang ito, ang manunulat ay may matinding pagkauhaw sa Panginoon. Amen. Doon pa lang sa kanyang pagpapahiwatig, gumamit siya ng isang analogy upang ipahiwatig kung gaano katindi na yung pagkauhaw niya sa Panginoon. Hallelujah! Sa umaga pong ito, ilan sa atin yung nagnanasa talaga at nauuhaw sa Panginoon. Amen? Purihin po ang Diyos. Ayon po sa Bible scholars, yung sumulat po nito ay isang mananamba ng Panginoon. Worshipper of the Lord, na mula pa sa lipi ni Korah, at siya ay nabihag, at sa pagkakabihag niya, naisip niya na marahil ay hindi na siya makabalik doon sa templo ng Diyos. Hindi niya na muli makita yung templo ng Diyos sa Jerusalem. Hallelujah! Kaya niya nasabi, Panginoon, O Diyos, ako'y nananabik sa inyo. Nais niya na muling makaniig ang Panginoon doon sa kanyang templo. Dahil alam po natin na noong lumang tipan, napaka-significant po ng templo ng Diyos dahil ang templo ng Diyos ay representation ng kanyang presensya. At kung nasaan ang presensya ng Diyos, ay ginagawa niya itong dakong banal. Amen? Kaya gayon na lamang katindi yung pagkauhaw niya. Dahil siya'y nabihag, dahil siya ay nakuha ng kaaway, nananabik muli siyang makatagpo ang Panginoon. Though ang Panginoon siya'y nasa sa lahat ng dako. Hallelujah! Pero itong sumulat nitong chapter 42, talagang nais niya na makabalik doon sa templo ng Panginoon. Kung may pagkakataon lang talaga ulit. Hallelujah! Na sa kabila ng kanyang pagkakabihag ay naroon pa rin yung pagnanasa niya na makaniig niya ang Panginoon. At nakita po natin dito na kagaya ng isang usa, sinalarawan niya sa isang usa yung tindi ng pagkauhaw niya. Alam niyo po, kasi ang isang usa, kapag po yan ay hinahabol ng mga mababangis na hayop, isa po sa pupuntahanan ay body of water. Pupunta yan sa may tubig. Dahil kapag siya ay nasa tubig, nawawala yung amoy nila. Hindi naaamoy ng mga predators yung amoy, yung scent ng isang usa kapag siya ay nasa tubig. So meron siyang security. Safe siya kapag siya ay nasa tubig. At bukod sa safe siya kapag siya'y nasa tubig, ang isang usa ay talagang nagnanasa rin ng tubig. Nasa gitna ng disyerto, nais niyang mapawi din ang kanyang uhaw. Dahil nagkakaroon ng relief ang isang usa kapag siya ay nasa body of water. Hallelujah! At ito po ay isang napakagandang ilustrasyon sa atin. Nakagaya rin po natin, maging kagaya po tayo ng isang usa na palaging nananabik sa Diyos at sa kanyang presensya. Na yung kaluluwa natin laging naghahangad na makaulayaw palagi ang kagandahan ng Panginoon.
Hallelujah. At napakahalaga po talagang sa araw-araw, sa bawat panahon, sa bawat oras ay naroon yung pagkauhaw natin sa Diyos. Hindi pwedeng may schedule. Hindi pwedeng tuwing araw lang ng linggo, doon ka lang nauuhaw sa Panginoon. At naghahangad ng kanyang presensya, hindi pwedeng tuwing Sabado lang, kundi araw-araw. Hindi tayo papayag na lumilipas ang araw na hindi natin nakakaulayaw ang Panginoon. Dahil napakaalaga talaga na tayo po ay nauuhaw sa Panginoong Hesus. At sa umaga pong ito, may ilang bagay lang po akong nais ibahagi rin sa inyo. Bakit nga po ba mahalaga talaga na tayo nauuhaw sa Panginoon? Bakit kailangan na mauhaw talaga tayo sa Panginoon? Hallelujah! At 3 bagay lamang po ito sa umagang ito. Una, ang pagkauhaw po natin sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kasapatan. Uulitin ko po sa inyo, ang pagkauhaw natin sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kasapatan. Ang sabi po sa aklat ng Juan, Kapitulo 4, talata 14, ang sabi po ng Panginoong Hesus, siya po ang nagwika nito, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ito'y hindi isang chismis lamang, kundi ito'y pangako ng Panginoon sa atin. Na kung sino man ang uminom sa Kanya, ibibigay sa Kanya at hindi na muling mauuhaw. Salamat sa Panginoon. Kapag tayo nauuhaw sa Diyos at tayo lumalapit sa Kanya, alam natin na pupunuan tayo ng Panginoon at naroon lang talaga yung kasapatan. Kung tayo po ay palaging uhaw sa Panginoon, mga kapatid, sa Kanya po tayo lumapit. Ang sabi na Kanyang salita, hindi na tayo kailanman mauuhaw. Purihin ang Panginoon. At kung titingnan po natin yung history nitong chapter 14 na to, yung isang babaeng Samaritana, dito sa John chapter 14, basahin din po natin. Sa John chapter 14, verse 17, tingnan po natin kung ano yung kalagayan po dito ng babaeng Samaritana. Dahil pagkatapos sabihin ng Panginoong Hesus ang talatang ito, mapapansin po natin na yung babae ay may history. Amen, hindi lang pala siya uhaw sa tubig na sinasalok niya dun sa balon. May history itong babaeng ito. Basahin po natin sa verse Hallelujah. John chapter 4, verse 14. Basahin po natin. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 4. Sabi po, sa 17, umpisahan po natin sa 16. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus pagkatapos niyang sabihin ang mga talatang ito. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Hesus. Sa 17, sabi po ng Samaritanang babae, wala akong asawa. Sagot ng babae, sinabi ni Hesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Amen. Isa po sa dahilan kung bakit din sinabi ng Panginoong Hesus yun na sa babaeng Samaritana dahil alam niya na yung babaeng iyon ay walang satisfaction sa buhay. Hallelujah. Marahil yung babaeng ito ay sabik at uhaw sa isang relationship, sa comfort ng relationship. Dahil kung makikita po natin dito at mapapansin, 5 na ang naging asawa. At yung kinakasama niya pa ngayon ay hindi niya pa asawa. Uhaw sa pagmamahal, sa affection. Hallelujah.
Alam niyo po, mahirap malagay sa sitwasyon na ang kakulangang ito sa ating buhay ay hinahanap po natin sa tao o sa anumang bagay. Walang kakontentuhan. Maaring ito'y magbigay ng kasiyahan sa atin, pero at the end of the day, marirealize natin, Panginoon, bakit kulang pa din? Dahil nga yung uhaw natin ay natuon lang sa pagnanasa ng mundong ito, sa pagnanasa ng ating laman. Kaya kailanman hindi tayo mapupunuan nito. Hallelujah! Kung ang uhaw natin nakatuon sa mundong ito, mananatili ang uhaw po nating ito. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, kung ikaw ay uhaw, sa Kanya tayo uminom. At kailanman ay hindi na tayo muli mauuhaw. Ito po'y salita ng Diyos. Ito po'y Kanyang pangako sa atin. Hallelujah! At ang sabi po doon, patuloy itong bubukal at magbibigay sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa Panginoon sa salita niyang ito. Dahil ito'y salitang mapangahawakan po natin sa ating buhay. Amen? Salitang matatayuan po natin. Mapapanampalatayanan po natin. Kaya kung tayo po sa mga oras na ito'y may mga uhaw sa iba't ibang bagay, mga kapatid, wag na po nating nasain yung uhaw na ito. Ang nasain po natin ay yung uhaw sa Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Kung may kulang po tayo sa ating buhay, naniniwala po ako na lahat ng tao, lahat po tayo'y kapos. Lahat po tayo may kulang. Lahat tayo ay may inaasam sa ating buhay. Pero kung ano man po yung kulang natin sa buhay, pabayaan po natin na ang Panginoon po ang siyang pumuno nito. Yung uhaw po natin. Hallelujah! Dahil ang totoo naman po talaga ay wala pang lumapit sa Panginoon na nabigo talaga. Lahat ng propeta na naging lingkod niya, kung babasahin po natin ang Biblia, wala siyang binigo. Pag sinabi niya, patototohanan niya. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Hallelujah! Kaya kapag po tayo ay may kauhawan sa Panginoon, tandaan po natin, naroon yung kasapatan. Amen? Na sa bawat araw na tayo po'y gigising, marahil tayo po'y iba't iba ang katayuan sa buhay. Iba-iba po tayo ng estadong kinalalagihan. Pero hindi po nagbabago ang Diyos natin sa ating buhay. Amen? He will fulfill what He promised to us. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. So una po, ang pagkauhaw sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kasapatan. Pangalawa po, ang pagkauhaw sa Diyos ay nagpapanatili sa atin sa Kanyang kalooban. Amen. Purihin po ang Panginoon. Makibasa po tayo sa aklat po ng Exodus, Kapitulo 14, talata 36 hanggang 37. Exodus chapter 40, verses 36. Ito po ang sinasabi, sabayin niyo na lamang po ako sa inyong mga mata. Exodus chapter 40, verses 36 to 37. Hallelujah. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap. Hindi sila lumalakad. 38, isunod po natin. Kung ang araw ang ulap,
ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siyan lang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Amen. Ang ganda po ng tagpong ito sa Biblia. Hallelujah. Nakita po natin na nag-anyo, yung presensya ng Diyos ay nag-anyong lupa. Yung makapangyarihang presensya ng Diyos ay nag-anyong ulap. Amen? Na nag-guide sa mga Israelita. Ano pong sabi dito? Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Hallelujah. Kapag sinabi ng Diyos na aalis na, tataas ang ulap. Na yung ulap ay representation din ng kanyang presensya at yun yung susundan ng mga Israelita. At kapag naman sa gabi, nagiging apoy ito upang makita ng mga Israelita sa dilim. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Dahil nakita natin dito kung paanong ginaguide ng Diyos ang mga Israelita noong panahon ng lumang tipan. At nakita po natin na sa pagsunod at sa pagsunod nila dun sa ulap, naroon ay sumusunod sila sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung totoo po tayong uhaw sa Panginoon, hindi natin gustong mamuhay nang wala sa pagsama sa presensya niya. Nanaisin po palagi nating humakbang na naroon ang presensya ng Diyos, na ang sinusundan natin ay ang kanyang presensya. Amen? Yung uhaw natin ang magpapanatili po sa atin sa kanyang presensya. Na habang tayo nauuhaw sa araw-araw nating buhay, nananatili tayo dun sa kanyang presensya. At siguradong kapag tayo nasa presensya ng Diyos, hindi po tayo mamimislead. At dadalhin tayo ng Panginoon sa kanyang kalooban. Amen? Hallelujah! Nasain po natin na sundan ang kalooban ng Panginoon. Kung tayo po talaga ay totoong nauuhaw sa Panginoong Diyos. Na nasain po natin ang presensya niya. At kapag sumasa atin ang presensya niya, siguradong igagayad po tayo nito sa kalooban niya. Sa layunin niya po sa ating mga buhay. Sabi po doon, thirst for God is a powerful motivator to continue in obedience, following and pursuing Jesus. Yung uhaw po natin sa Panginoon. Ito po yung magiging motivation po natin na magpatuloy, sumunod sa Panginoong Hesus. Kaya yung pong uhaw, kapag yan nawala po sa puso natin, alam ni Satanas kung saan na siya papasok. Kapag nawala tayo doon sa pag-guide ng presensya ng Panginoon, and then that's the time na ang kaaway ay nakaka-penetrate sa atin. Dahil totoo, kapag ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin, hindi po makakatabla ang presensya ng kaaway sa buhay natin. Hindi nga makakadikit siya sa presensya ng Diyos. Kaya gaya na lang sinabi ni Pablo na kung nasa akin ang Panginoong Diyos, sino ang laban sa akin? Kung taglay natin ang presensya ng Diyos, sino ang makakalaban sa atin? Hallelujah! Kaya ipanalangin po natin palagi yung uhaw natin. Lagi po nating ma-maintain. Hindi masayang maging maligaya, hindi masayang maging malungkot. Pero yung uhaw natin, wag po nating ahalisin sa mga puso po natin. Nakagaya ng sinasabi ni Haring David, na inilalarawan niya kanyang ang puso na parang lupang tigang. Na sa araw-araw ay hinahangad ang Panginoon sa kanyang buhay. Purihin ang Diyos. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. At ang panghuli po, ang pagkauhaw sa Diyos ay magbibigay ng kapangyarihan sa ating buhay. Amen. Uulitin ko po sa inyo. Ang pagkauhaw sa Diyos ay magbibigay ng kapangyarihan sa ating buhay. May isa pong tagpo rin sa Biblia, sa Ikalawang Hari, Kapitulo 2, talata 11, na kung saan ay si Elias ay
dinala ng haliging apoy, ikalawang hari. Hallelujah. Chapter 2, verse 9. Umpisahan po natin sa 9. Sa tagpo pong ito ay si Elias ay dinala ng karuwahing apoy. Siya ay nagpapaalam na kay Eliseo na siya ay aalis at siya ay may isang lugar na pinapapuntahan sa kanya si Yahweh. At si Eliseo ayaw niyang mawala si Elias. Gusto niyang sundan kung nasaan lang yung mentor niya. Hallelujah. At dito po, babasahin ko po sa inyo. Sa verse 9, pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Sa salin po ng King James, ang ganda rin po ng sinabi. Basahin po natin 2 Kings chapter 2 verse 9. And it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, ito po, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Hallelujah. Bago mawala si Elias, tinanong niya si Eliseo, ano ba ang gusto mong ibigay ko sa iyo bago ako mawala? Alam niyo po ang dinalangin ni Eliseo? Alam niyo po ang hiniling niya? Yung kapangyarihan na meron si Elias. Yung espiritu na meron si Elias. Yung anointing na meron si Elias. Alam niyo po, napakaraming bagay na pwede naman talaga nating hilingin sa Diyos. Pero yung pagnanasa na humihiling tayo ng anointing, yung espiritu na kagaya ng mga nauna nating propeta. Amen? Alam niyo po mga kapatid, yung espiritu na meron sila noon, hindi malabo, nabigyan din tayo ng espiritong sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Dahil nakita ni Elisha, ni Eliseo, na si Elias ay merong spirit of faith. Talagang siya ay tunay na lingkod ng Panginoon. Spirit of obedience. Nakita niya na talagang si Elias ay sumusunod sa Panginoon. Spirit of courage. Kaya nung tinanong siya, anong gustong ipagkaloob niya sa kanya, ang hiniling ni Eliseo, yung katulad ng espiritong meron ka. Dahil alam niya sa isip niya na siya na ang papalit kay Elias. Siya yung propeta na papalit kay Elias. Hallelujah. At alam niya na sa buhay paglilingkod, kailangan po natin ng kapangyarihan. Alam niya na hindi siya makakatayo kung sa sarili niyang lakas. Kailangan niya yung katulad ng espiritu na meron si Elias. Kailan po tayo dumalangin sa Panginoon, Panginoon, yung espiritu ko po, palakasin ninyo. Bigyan niyo po ako ng espiritu na kagaya ng mga lingkod niyo po noon. Talagang patay kung maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, sa uhaw natin sa Panginoon, kapag po talaga tayo nagnanasa ng kapangyarihan, pangako po yan ng Diyos. Amen? Sa Acts chapter 1 verse 8, pagtagding ng banal na espiritu, ipagkakaloob niya sa inyong kapangyarihan. Ang banal na espiritu magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kaya sa tuwing tayo lalapit sa Panginoon, hilingin natin sa banal na espiritu, Lord, Holy Spirit, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan. Hilingin po natin, nasayin po natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At yung kapangyarihan na yon ang magbibigay sa atin ng kakayanan na makagawa ng kamangha-mangha bagay, ng mga himala. Amen? Hallelujah. Ang sabi pa nga doon ni Elias ay sa verse 10, mabigat ang hinihingi mo. Hallelujah. Pero dahil seryoso si Elisha, si Eliseo sa kanyang hinihiling,
Nung nawala si Elias, hindi niya namalayan yung espiritu ni Elias na sumasa kanya ay pumunta rin sa kanya at doble noon. Hallelujah! Kung gaano katindi yung anointing na meron si Elias, na doble pa pagdating kay Eliseo. Hallelujah, yung kapangyarihan. Kaya pagdating doon sa chapter 13, ang tindi ng kapangyarihan ni Eliseo po na kahit yung kalansay niya na lang ay nakakabuhay pa ng bangkay. Noong ang mga Israelita ay maglilibing, itinapon nila yung bangkay doon sa libingan ni Eliseo. Ito po ay patay na si Eliseo. Sumayad lang doon sa kalansay ni Eliseo at nabuhay yung patay. Ang tindi ng kapangyarihan, buto na, nakakabuhay pa. Hallelujah. At yung kapangyarihan na meron noon ang mga naunang propeta katulad ni Eliseo, maaaring din po ipagkaloob sa atin ng Panginoong kapangyarihang ito sa panahon po natin ngayon. Kung talagang magkakaroon po tayo ng matanding pagkauhaw sa Kanya at paglapit sa Kanyang banal na presensya. Dahil hindi naman po nabawasan ang kapangyarihan ng Diyos nung pinagkaloob niya yung kapangyarihan niya sa mga propetang ito. Hanggang ngayon, ang kapangyarihan ng Diyos ay ganun pa rin, nananatili pa din sa panahon po natin ngayon. At kayang-kaya niya pong ipagkaloob ito sa atin. Amen? Kailangan po natin ang kapangyarihan nagmumula sa banal na Espiritu. At kung tayo talaga ay nauuhaw sa Kanya, ito po ang hahanga din natin, kapangyarihan. Anointing. Amen? Ang kailangan ng mga mangangaral sa panahon ngayon, anointing. Dahil hindi mababago ang buhay ng isang unbeliever kung nangangaral ay walang anointing, walang power. Kaya kung tayo po ay nangangaral na ng salita ng Diyos, nananalangin sa mga may sakit, kailangan po natin ang kapangyarihan. Kaya kung hindi po tayo mauuhaw sa Panginoon, hindi po tayo laging lalapit sa Kanya, hindi po tayo mapagkakalooban ng anointing. Hallelujah! Dahil mas pipiliin na natin na maging mahina tayo sa katawan, pero naroon naman ang kapangyarihan ng Diyos. Si David, amen? Sa unang Samuel, nung kinalaban niya si Goliath, ano pong sabi doon ni David? Sabi, may isang linya po doon, si David, sa verse 17, sa chapter 17, verse 45 ng unang Samuel, sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan. Maaari ang kalaban niya ay napakalakas, sagana sa lakas ng katawan, at siya'y isang munting bata lamang. Ngunit ang dala-dala ni David ay kapangyarihan ng Diyos, na sapat na upang gapiin ang ating mga kaaway. Ganoon po katapang si David. Dahil alam niya na sumasa kanya ang presensya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya natakot. Amen? Hallelujah! Kaya kung nais po natin mapagtagumpay ang mga pakikibaka po natin sa buhay, hangarin po natin ang kapangyarihan ng Panginoon, mauhaw po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag po tayo nauuhaw sa Kanya, amen? Kapag po lagi tayo nagsosoak doon sa presensya ng Panginoon, mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po madamot ang Panginoon. Siya pa nga ang nag-aanyaya sa atin. Hali kayo, lahat kayong napipighati, kayong mga nauuhaw. Ano pong sabi kanina sa binasa nating talata? Sa akin kayo uminom at hindi na kayo muling mauuhaw. Ang Panginoong Diyos po ay nag-aanyaya sa atin pong lahat. Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Bago po tayo magtapos, nais ko pong basahin sa inyo ang mga talatang winikan ni David sa Awit, chapter 63, verses 1 to 5. Psalms chapter 63, bilang ating pong pagwawakas. Basahin po natin ang talata 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Yung bungad pa lang nung wika ni David. Panginoon, Kayo po ang aking hinahanap.
May pagnanasa talaga. Hindi lang natin hinahanap ang Diyos seasonal, situational. Amen? Kundi kahit anong sitwasyon natin, naroon po yung pagnanasa natin sa Panginoon na maranasan siya. Tuloy po natin, ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y itataas, nakataas. Verse 5, itong aking kaluluwa, tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Hallelujah! Ito po'y pananabik sa presensya ng Panginoon. Si David, kaya po ang tindi ng anointing niya. Dahil gano'n na lamang niyang kausapin ng Panginoon. Talagang close na close sila ng Panginoon. Lagi niyang kinakausap ang Diyos. Tinuri niya talagang parang best friend ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Na alam niya na sa buhay niyang ito, ang makapagtatawid lang sa kanya ay ang Panginoon. Na kahit siya ay alam niya na siya'y sinasamahan na ng Panginoon. Alam niya na siya ay lingkod ng Diyos. Hindi siya tumigil, na uhaw siya sa Panginoon. Mga kapatid, minsan may danger lang po. Minsan, kapag tayo nasa ministeryo na, baka inaakala natin na pwede na lang na bawas-bawasan yung mga devotion natin dahil ikay nasa ministeryo na. Mas lalo nga dapat po nating paigtingin dahil tayo ginagamit na ng Diyos. Kung dati ay 30 minutes ka lang nananalangin nung ikay ginagamit na ng Panginoong Diyos, dapat mas doblehin mo, gaya ng hinihiling ni Eliseo. Double the portion of thy spirit. Dahil kung ikaw ay masigasig sa gawain ng Diyos, nagsisigasig din po ang gawa ng kaaway sa ating buhay. Hallelujah! Kaya mas mainam talaga po na tayo po bilang mga Kristiyano, huwag mawala yung uhaw natin sa Panginoon. Huwag mawala yung pagkauhaw natin sa Diyos. Nasayin natin na yung kaluluwa natin laging hanapin ay ang Panginoon. Amen po. Laging hanapin ay ang kanyang pag-ibig, ang kanyang presensya. Wala na po tayong ibang masasandigan sa buhay na ito na singtibay at singtatag ng pundasyon ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Salamat po, Panginoong Jesus. Bigyan niyo po kami ng kauhawan, Panginoon. Hallelujah! Minsan ay sa taas ng nararating natin, nalilimutan na nating mauhaw sa Panginoon. Nalilimutan na nating lumapit sa Kanya. Pero ang totoo naman talaga, wala naman talaga tayong magagawa, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. At salamat po sa Diyos dahil nabibigyan po tayo ng pagkakataong ganito tuwing umaga, may pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay isang pribilehiyo sa atin. Amen? Wag po nating sayangin yung mga pagkakataon na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Yung mga gawain po natin sa mga churches. Hallelujah. Yung mga pagtitipon, wag po nating kaliligtaan. Hallelujah. Dahil kung talagang nauuhaw tayo sa Panginoon, mas nanasahin nga natin palaging sumamba sa Diyos. Amen? Kesa bumabad sa binibigay ng mundong ito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon na siyang pumupuno sa atin, na siyang
nagbibigay ng kapangyarihan na siyang ating kasapatan. Hallelujah. Na siyang nagpapanatili sa atin sa kanyang kalooban. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Panginoon. Salamat sa inyong mga salita. Hindi lamang po ito, Panginoon, nawa napakinggan namin, kundi magkaroon ng aplikasyon sa aming buhay. Hindi lamang ngayon kami mauhaw, O Diyos, kundi sa bawat panahon, sa mga darating pang araw, O Diyos, manatiling pagkauhaw namin sa inyo. Huwag ito mawala, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa pagdating ninyo, O Diyos, matagpuan nyo kaming nauuhaw sa inyo. Na kayo, Panginoon, yung hangad ng aming mga puso. Salamat po, Ama. Banal na Espiritu, palagi po naming maranasan kayo. Dinadalangin po namin ang kapangyarihan nagmumula po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Purihin po kayo, Panginoon. O Diyos, dinadalangin ko po mga anak po ninyo na sumusubaybay sa devotion na ito. Maging sa lahat ng Body of Christ. Lord, sa lahat ng mga lingkod ninyo, sa Door of Faith Organization, Lord, maging sa ibang organisasyon, Panginoon. Lord, wag po kaming makampante na habang tumatagal ang panahon, O Diyos, ay nawawala yung init ng paglilingkod namin. Bagkus, O Diyos, mas lalo pang ang uminit, Panginoon. Kung kami lumalago na, Panginoon, salamat, O Diyos, pero kami patuloy na mauuhaw sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Kami patuloy na maghahangad ng presensya niyo, O Diyos. Dahil kay Diyos na walang hanggan, kay Diyos na hindi nauubusan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po. Ito pong aming hangad sa aming mga buhay. Yung uhaw, O Diyos, na tanging kayo lamang ang makakapawi, Panginoon. Nais po namin yung tubig ng buhay, O Diyos. At kayo yun, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Palain niyo pang bawat isa, Panginoong Jesus. Lord, ang aming pong bawat leaders, Panginoon. Mga pastors, Lord God, mga elders, mga kamanggagawa ninyo, O Diyos, mga kabataan, hanggang sa pinakabata, Panginoon, samahan niyo po kami. Ignite niyo po kami, Panginoon, sa isang Espiritu, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Kailangan po aming pinapupurihan sa umaga pong ito. Patuloy po namin kayong masamba sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Ano man ang aming tinatangkilik, kayo lamang po ang aming maitaas sa aming mga buhay. Salamat po. Ito pong aming sama-samang panalangin. Sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be the glory. Hallelujah.